maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina. Moms at Heart. Isang magandang hapon ang bati na inyong Mommy Bessie Rios and welcome sa programang Moms at Heart. Tunay nga po na ang programang ito sa pangalan pa lamang ay Tuon sa Puso. Pusong ina? Hindi naman po ibig sabihin ng mga kababaihan, but anybody na gumagabay po sa ating mga bata. Nandoon po ang tibok ng puso. Ayan, para sa mga bata. And because of that, sana po ay mahubog tayo sa mga bagay-bagay na atin pong pinag-uusapan dito sa itong programa natin, Moms at Heart. So kayo po ba ay aming nakasama sa pamamagitan ng panonood or pakikinig 702 DZAS FEBC Radio TV o di kaya naman po ay sa atin pong Facebook, Moms at Heart, or sa atin pong very simple, lalo na po kung kayo ay may PM radio at sana nga po ay bit-bit lang, no? Very simple, very practical, no? Ang ating PM radio. Ano man po ang ating ginagawa, lalo na nga po yung mga nandyan sa mga taniman, hello po sa inyo, or baka nandyan sa iba't ibang lugar po, ano, na maganda po ang PM radio, hindi ka na po magpa-plug, di ba, no? At yan nga po ay made possible dahil sa ating pagiging miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At para po sa paksain natin, ngayong buwan ng Oktubre ay pinag-iusapan po natin kung paano nga po ang iba't ibang pamamaraan ng pagtuturo. So, acts of teaching. And dahil sa acts of teaching, ay nagkakaroon po tayo ng passion or passionate. Hi, hello, how are you? Magandang hapon sa'yo. Teacher Ann, although I think meron tayong time difference because you're in a different country. Ayan. So, welcome at salamat sa pagsama mo dito sa ating Moms at Heart. Ayan. Would you like to greet someone? Yes po. Hello po, Mommy Bessie. Thank you po for this privilege. It's an honor to be interviewed po dito sa inyong segment, sa inyong program. Yes, I would like to say hi to my family po sa Philippines kasi currently I'm in Thailand. Yan, oo nga, iba ang ating time difference in Thailand. Pero yung ating mga iba't ibang bansa basta Asia, parang magkakahawig din tayo, ano? Diba? Iba nga lang food dyan. Maanghang. Tama, tama. Opo, para pong Vietnam din po yung food. So, actually po, nung isang araw nga po, napagkamalan din po akong Thai. Talaga, oo. Opo. Kasi Kasi yung mga po, looks natin medyo magkakahawig, ano? So, masaya din naman na ikaw ay kasama ko ngayon and we're going to put together kasi nga ang theme natin for October is we would like to highlight, no? Yung mga acts of teaching. Paano ba yung mga iba't ibang pagtuturo? And dahil dyan sa mga iba't ibang pagtuturo na yan, ay tataas, no? Yung gana ng mga bata to learn. Di ba parang, how long have you been in teaching ba? I've been teaching for 17 years po, Mami Bessie. So, haba-haba to be na rin, exact no? po siguro 6 years po. So, 16 years po sa isang Christian school. It's Christian, Clinical Christian Fellowship po sa Ortigas. And then 1 year po, nakapagturo po ako sa Vietnam. So, it's a School of Tomorrow. Okay. So, nakakatuwa naman na libot-libot ka pala sa yung pagtuturo. Yes po, Mami Bessie Rio. So, bali po, 17 years na po ako nag-work as a preschool teacher. So, 16 years po sa isang Christian school. And 1 year po sa Vietnam. So, na-encounter ko po talaga yung iba't ibang klase ng bata.
Kasi they have different personalities. Kahit sabihin nyo din po, di ba, na kambal yan. Iba po talaga silang personalities. And I'm really thankful to the Lord dun sa experience na yun. Kasi hindi lamang po sila yung natuto sa akin, kundi ako din po natuto from them. Yes, so alam mo, ang mga bata, especially ngayon, yung pag-evolve ng ating mga next generation, no? Alpha na sila ngayon, no? Pero soon may bago tayong lalabas na bagong generation na naman. Parang ito yung generation na napaka-fast-paced nila, no? Diba? Kasi 17 years ka nagtuturo. So I was looking at the first students mo, diba? So sila yung mga Z, tama? Z generation yung sinimulan mo, diba? So if I will ask you, sige, Z generation sila, tapos ngayon Alpha, the major observation mo sa kanilang pagkakatuba, pagkakahawig, nung, syempre, magkaibang generation. Opo. Bali po kasi dun sa school na tinuruan ko po before, nandun pa rin naman po kasi yung mga students, hanggang sa naging high school students sila, then nakakasalubong po sila sa elevator. So, kung i-compare po yung generation nung una ko pong na-handle na preschool students, sa preschool students po na-handle ko po nitong last 3 years or 3 years ago. Kasi po diba, ano po sila mulat po sila sa gadgets. Kasi dati, ano po sila mas, sila involved sila sa play. Pero yung mga bata ngayon, iba yung, yung way of para entertaining themselves imbes na maglaro ng yung mga toys. Ngayon po, mas more gadgets sila, mas yung screen time po nila siguro mas mahaba. And then yung patience po siguro nila mas maiksi kaysa po yung mga, well, preschool students have short attention span. Pero napansin ko yung mga, ito po yung generation na nahawakan ko ngayon. Medyo lalo na po kasi di ba Mami Bessie nag-pandemic pa. So naging very challenging po talaga sa akin din kasi when we had our online classes, di naman po kasi pwede mapaupo ang bata ng ilang minutes or 30 minutes it's still long. Parang 15 minutes lang. Very na po sila tawag dito na pagalaw po. So kailangan po talagang maging kailangan po talagang maging creative ka. You have to think of many ways kung paano sila i-entertain. Kumbaga sabi nga po nila para kang iba't ibang roles. Hindi lang teacher, hindi nanay ka na rin, artista ka na rin, para kasi kumakanta ka, sumasayaw ka in front of them. Yun po yung mga experiences. Okay, so ang ganda ng mga narinig po natin, mga momshies, sa sinishare ni Teacher Ann. Kasi ang atin pong tutuunan ngayon na edad, at ito yung isi-share niya ng 17 years na karanasan niya, ay mga bata na nagsisimula pa lang matuto. Ito yung mga batang ngayon pa lang sila titikim ng parang pag-aaral or parang isang place away from home, di ba, no? And this is happening in what we call the learning center, and iba-iba yung mga approaches natin. Especially na-mention mo, like, I think a lot of our bata ngayon, no, na tinuturuan, ito yung mga pandemic kids. Di ba? Sila yung mga pandemic kids na parang, hello, wala kaming alam sa face-to-face. Di ba? Kasi like I remember, I have my youngest apo, no? He'll be turning 6. He just turned 6 pala. And ngayon lang siya papasok ng face-to-face. Last school year, yun, nagsimula sila pero hindi pa extensive. But this school year, talagang na siya, he has to wake up early, 8 o'clock, nasa eskwelahan na. Parang sagasaan lahat ng traffic, di ba, no? Alam mo naman ang Metro Manila, and likewise, ganyan din yan sa Thailand, di ba? Napaka-traffic din dyan. No? At sabagay, may mga trains din dyan, like here. And parang, depende sa bata siguro, no? So, magkakaroon ng adjustment, no? Na, hello, yung classmate ko, dati nakikita ko lang sa screen, ngayon nahahawakan ko. Tapos the other day, meron siyang picture, no?
naka-smile siya, naka-post. Tapos, ewan ko naman, yung isa niyang classmate, nakakaaliw. Nakapatong yung elbow nung classmate niya dito sa balikat niya. Tapos, tinatouch-touch yung ulo niyang gano'n. Kasi ano siya, medyo kinalbo siya, no? Ewan ko ba dun sa kanyang mommy, wala siyang buhok, kalbo. Sagad yung buhok niya. Siguro natutuwa yung classmate dahil ganun siya. So, hawak siya, no? Ginaganyan-ganyan yung ulo niya, no? So, that cannot happen in the previous style natin na online. Di ba? Pati yung mga sagot doon nakakaaliw, di ba? Naka-virtual din. Send me your thumbs up there, naka-virtual din, nakalagay Opo. dyan sa screen, ano? But today, no, ayan, face-to-face. And so, did you notice yung kanilang mga competitive levels? May pagkakaiba ba yung bata na tinuruan mo 17 years ago, maybe in the early 2000 yan, di ba? Compared sa ganun. More competitive ba yung mga batang yun than now? More secure yung ngayon? I could say po, parang the same naman din po kasi depende din po sa learning environment na nasa bahay. Kasi it all starts at home. Kapag naman din po naturuan ng bata sa bahay na turuan na ng mga basic skills or lessons like the alphabets, hindi naman po naging mahirap to teach them. Siguro yun lang po yung parang advantage doon. Pero kapag po yung mga bata na mas zero po talaga sa dun sa classroom settings or yung lessons po, medyo challenging po yun kasi talagang kailangan mo silang tutukan. Kailangan talagang one-on-one. Kung pwede po siguro mga 15 minutes at least na mag-spend ka with a child kasi very frustrating po sa kanila kapag hindi po nila natutunan or yung objective po na at the end of the day, dapat alam na nila to or the skills dapat alam na nito at yun po hindi naman po nakaka-pressure pero with this age yung itong nursery and kinder na naturuan ko kasi yung competitiveness po talaga mas kailangan po ano yung gap para ma-prepare sila for grade school yan po. Okay. Yung list hearing you kanina nung sinabi mo na dapat naturuan sa bahay. So I think ano yung significance ng home education sa ating early childhood? Ang significance po kasi ng home education, kasi some parents, they are very parang concerned kung baka hindi matutunan ng anak ko tong lesson na to, dapat medyo i-advance ko na. May mga ganito po kasing parents. Pero some parents talagang gusto nila parang inaasa, hindi naman siguro inaasa, pero gusto nila tinantungan kung madaling matuto ang anak ko. Kaya po, may students ko na sobrang bata po, Mami Bessie, siguro mga 2.5, pinasok na po sa school para gusto lang matuto, para yung siguro yung socialization skills. One of the factors din po, big factors din po ng parents na consider nila to enroll their children po sa isang school is their social skills. Hindi lang po dun sa academics. Kasi yun din po yung ini-impart namin sa kanila that they learn yung life skills, life lessons. Kasi pagtanda naman po natin, di ba? Hindi naman po natin, ano yung mga natutunan natin sa education, yung mga sa math, ganyan, hindi naman natin may apply lahat ng bagay. Pero yung siguro yung paano ka pag-relate sa tao, paano ka mag-respect sa authority, siguro po yung most important lesson po na pwede po talaga maibahagi na isang preschool teacher. Well, very valid, no? Yung sinabi na foundation na mas titingnan natin compared to yung academics, di ba? And ayan din, isa pong balita mga momshies, no? Ayon po sa ating kagawaran ng edukasyon. Ito pong bagong papasok na matatag curriculum daw. Ang tawag ay talagang patatatagin ang ating pong tinatawag na GMRC. Parang yung patawag noong panahon na nag-aaral ako. Good manners and right conduct, no? Pero kapag ka ating tiningnan, meron kang na-mention na, yan, sabi mo nga, yung makikisalamuha, sasagot sila, no? Tinuturuan sila ng papaano sumagot, being respectful, being polite. Hindi yan ganun agad na ituturo, di ba?
So, yun siguro yung ano natin, no, tutuunan natin sa ating pag-uusap, ano, ating parang bibigyang diin kung ano-ano ba yung mga bahagi ng matututuhan dapat ng mga bata at paano sila natututo. Kasi mahalaga na maintindihan, ano, dahil kagaya nga nun, ano, tuturuan natin ng respect. Sa batang 3 years old, ano ba yung respect? Hindi niya yun naiintindihan kasi abstract sa kanya yon, di ba, no? Hindi siya makakasabay, di ba? Pag sabi mo, naku, wala ka namang galang. Galang? Ano ba yun? Ano ba yun, di ba, no? So, back to my interest in asking you, kasi nga ikaw ay marami ng mga nakasalamuhang bata, siguro parang mga over 1,000 dumaan na bata sa'yo in the span of 17 years. Ano, nakakatawa na mga experiences yan, ano? So, in your observation, sabi mo the home is very important, no? Yung mga ituturo sa bahay. So, how would you, kasi, no, ang ating mga kasama ngayon ay mga mamshis, no? So, pakinggan po natin, paano mo bibigyan, no, ng suggestion ng ating mga nanay? Paano magtuturo? Paano nyo gagaya? Kasi sabi mo kanina, readiness, di ba? Sana pagpasok medyo ready na sila. So, I'm a mother listening to you now. So, paano gagawin ko dito sa anak ko to get my child, halimbawa, 3 years old yan, to get ready? Opo, Mami Bessie. Kasi po, based din po sa mga parents na nakausap ko before, na bago po nila in-enroll yung kanilang mga anak or yung kanilang anak. Like for example, kahit po sa kalsada, minsan, oh, what letter is that? Parang, what color is that? So sa ganung pong way, parang na-expose na yung bata. So yung mga very simple lessons, colors, shapes, and letters. So pagdating sa school, parang i-review na lang po sila sa kanila. So malaking bagay po siguro yun para sa isang guro na kung yung bata wala po talagang na ano, parang nalaman tungkol dun sa mga basic lessons na yun. Pero yun po, nakakatuwa kasi din po ang mga bata, Mami Bessie na yun. Dahil, di ba, ang age na ganyan, very, ano po sila madali po silang matuto. Dahil ang tinatawag po sa kanila, di ba, is sponge. Parang what they absorb, they will repeat it. Lalo kapag paulit-ulit din pong sinasabi ng teacher yung concept na yun. And even yung mga songs, kapag natutunan nila siguro in 1 week, naku po, Mami Bessie, nakakaaliw din po na magsabi ang mag-report ang mga magulang na po, Teacher Ann, alam mo ba, ginagaya ka ng anak ko, parang Teacher Ann na rin sa bahay. Yun po, sobrang rewarding po yung kasi parang sabi ko, Lord, dapat talagang isi-set ko yung good example. Yung po siguro yung kanina din po about doon sa respect, yung pag-ugali ng isang bata. Kasi you have to model it. Like for example, pag pumapasok pong co-teacher sa classroom ko, so di ba very important po talaga magsabi ng excuse me, or kapag mag-ask ng permission, or maghihiram ng isang bagay. Diba, very important po ituro sa mga bata na may I borrow o pwede po bang mahiram itong bagay na ito. Kasi in that way, matutulungan po natin yung mga kids na, ganito pala dapat makipag-usap or mag-approach sa mga taong nakakasalamuhan natin araw-araw. Hindi lang dapat kumuha ng isang bagay na gusto natin kasi children are very selfish. Di ba po ba, Mami Bessie? Yung ganong edad, self-centered pa po kasi sila eh. So you have to teach them. Kailangan din maging, hindi naman po sobrang strict, pero you have to really tell them this is very important, kaya pinapakita po natin itong mga bagay. Model, yun po, siguro that's the right term, modeling, yun po yung the best way to teach them. So, in your class, no, at marami kang batang naturuan, ano ba yung mga common emotions na nakikita mo dito sa ating mga young children, and how do you manage those emotions? Opo, Mami Bessie, ito po yung pinaka-challenging kasi po, most especially kapag first day ng mga kids sa school, syempre may separation anxiety na tinatawag. Tapos talagang siyempre sanay po sila ang kasama nila lagi na nila or tatay nila or kasama sa bahay. Siguro po, ang pinakamatagal na po na handle ko na iyakan, mga 1 month.
So, syempre frustrated sila kasi hindi nila kasama ang nanay Ingay, no? nila. Opo, at saka yung tipong talagang naubos na po yung time namin sa klase. Umiiyak na lang po siya. So you have to make ways, di po, na paano mapatahan or ma-entertain man lang yung bata. And yun po, yung siguro yung frustration. Kasi madali po talaga sila ma-frustrate. Lalo na po pag hindi po talaga nila nakukuha yung gusto nila. And second, siguro po yun, syempre pag gutom sila, kapag may something silang nararamdaman. Kasi hindi naman po nila agad masasabi, lalo na po yung medyo limited yung vocab, yung words na na-express. Kaya we have to be attentive dun po sa mga needs na yun. Very important po talaga na lagi tayo mag-pay attention kung umiiyak na ba yung estudyante mo or may nararamdaman siya. Kasi kailangan i-report din sa mga magulang so that they will know kung ano po yung experience ng bata. And yun po, maganda kasi na partnership ng parent at saka ng teacher. Kaya may tinatawag din pong parent-teacher conference. Very important po yun. And in that way po, yun, ma-report yung progress ng bata, ano yung mga natutunan. So yun po magandang i-build po talaga sa isang institution at saka kung talagang gusto po ma-involve ng parents yung kung ano yung natututunan ng kanilang anak sa school. Yes, and yung mga natututunan ng mga momshies, most parents would really be interested, no? Na ang bumabasa na ba yung anak ko, nagsusulat na ba yung anak ko, pero what we are trying to convince parents with is yung gusto natin marunong siya ng self-regulation ng emotions, 'di ba? Yung tipong kagaya nun, hindi niya nakuha yung gusto niya, abay hindi ka magpapalaho ng iyak. Self-regulation, di ba? Kaya nga din, isang panawagan po mga momshies, no? Kitang-kita, di ba, Teacher Ann, sa mga schools, yung bata na sa bahay ay, well, sobrang binibigay madalas ang gusto niya, di ba? Tapos pagdating sa eskwelahan, akala niya, ganun pa rin, di ba? I remember, no, children, di ba, may snack time. Tapos itong mga ibang bata na, alam mo na, yung they are given, no, at home, all the freedom. Eh, gusto ko pa kumain. Gusto ko pa kumain. Hindi, tapos na nga snack time, eh, di ba? Oh, That is, or pagdating, ano, di ba, meron munang mga iba't ibang gagawin bago sa snack time. Teacher, kakain ako. Teacher, kakain ako. Di ba, yung mga gano'n, ano? So, those are kinds of emotions na atin pong medyo hinuhubog at this early age. So, kasi at kapag saka, hindi nahubog, di ba, medyo may problema tayo. Yes. opo, Mami Bessie, as I was saying po kanina, yung routine, very important po kasi sa kanila yun. Tulad nun kanina, di ba, parang gusto ko pang kumain, ma'am, teacher, parang di ba ako tapos sa aking snacks. Ayun po, kailangan po ma-establish yung routine sa bahay, maging sa school, kasi we really have routine at school. Like for example, sa amin, una assembly time, tapos yung lesson, tapos yung morning circle, tapos yung kain. At Mami Bessie, very important po ito, na nakaupo po talaga dapat yung mga bata during snack time. Kasi alam po natin, may mga ganung bata na tumatayo, lumalakad, parang nangangapit bahay sila. Tapos minsan nangunguha pa ng pagkain sa classmate nila. Tapos umiyak Correct. tuloy yung Pagkain niya, classmate hindi nila. kakainin. So yun po yung mga bagay na kailangan po i-deal sa mga bata na kailangan din natin silang turuan. Siguro sa bahay talaga nagsisimula. And then with the help of the teacher din po kasi we will work hand in hand po talaga kung paano natin pupupugin yung kanilang character. Yan. So, doon sa ating teachers, di ba? Acts of teaching. Yung mga acts na yan pala ang binibigyan natin ng halaga, no? And now, what about the passion for learning? Aba, kapag ka-orderly yung bata, mas tataas yung passion ng learning niya. At nabanggit mo na naman yung home, no? Po talaga ang panawagan natin kasi ang pinag-uusapan po natin ay early education. Emergent learners, no? Ito po yung mga nagsisimula pa lamang ng kanilang pag-aaral, pagkatuto, ika nga. At dito, bakas na bakas mo talaga yung bit-bit nila yung galing sa bahay, ano? Dito, kitang-kita mo yung mga bata na parang nagre-react agad kapag ka na question, di ba?
Compared doon naman sa mga ibang bata na medyo tahimik. So these are the children na even at home, mga mamshis at mga tagagabay, ay medyo sinasalag. Yan, sinasalag sila. Yun. Hindi yung, minsan may mga parents, ganyan naman talaga yung anak ko eh. Oops. And so, ganyan yung anak mo. And so, hahayaan natin ganyan lang. Di ba? Until lumaki, no? Grade 1 na meron pa siyang diaper. So, parang hindi na dapat yun. Di ba, no? Natawa yung mga classmates na sa kanya. So, ito po ay mga bagay na nais nating bigyan ng diin sa kanila pong unang tikim ng pag-aaral. So kanina, no, medyo marami-rami na tayong naibahagi sa kanila. So we talk about yung values, tama, di ba? Na sabi ko nga, sa matatag curriculum, wala pong subjects. Actually, walang subjects. Kaya hindi tayo pwedeng magtanong ng, nagbibilang na ba ang anak ko? Ano ba natutunan ng anak ko sa science? Di ba yung mga ganyan? Wala pong subjects. It's all GMRC. Yan, GMRC. And then, napag-mention na rin natin yung emotion, and this is the time by which we can shape, yung ating mga bata in terms of emotion and how the emotions relate with the peers, yung mga kasama nila, which is also related sa ating social skills ng mga bata, no? And then ito, yung isa natin na pag-usapan din yung language. Sabay, marami-rami na pala tayong na-share, sa kanila, and then yung routine. Ayan. Pero, pause muna tayo sa ating mga sharing at bigyan daan natin si Mami Weng Del Rosario para sa kanyang heartbeat portion. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa Diyos sa panibagong Sabado na magkakarinigan tayong muli. Magandang hapon po sa ating lahat. Isa sa mga paalala nating mga magulang sa ating mga anak ay ganito: Anak, mag-aral kayong mabuti sapagkat iyan lang ang maipapamana namin sa inyo, pamanang hindi mananakaw ng sinuman. Kahit na tayo ay mahirap, igagapang namin kayo matapos lang kayong sa inyong pag-aaral. Ganyan din po ba kayo mga momshies? Blessed talaga ang mga bata kapag ang priority ng kanilang mga magulang ay ang kanilang edukasyon. Nagbibigay ng tamang gabay upang magkaroon ng pagpapahalaga ang anak sa kanilang pag-aaral. Itinuturo ang value nito na kapag nakatapos na ay hindi lang kumita ng pera, sa halip ipinamumulat sa anak ang maibibigay nitong kontribusyon sa ating bayan at mga kababayan. Dahil sa natutunan ay willing siyang maimpluwensyahan ang iba. Sa panahon ngayon, marami ang nahinto sa pag-aaral dahil marami rin ang nawalan ng trabaho. Kaya tayo po ay mag-focus sa edukasyon ng ating mga anak, bawasan po ang ating gastusin sa mga material na bagay. Tayo po ay magtipid. At kung hindi na talaga kayang pag-aralin sa private school, andyan naman po ang public school upang hindi rin po mahinto ang ating mga anak sa pag-aaral. Sa iba namang may kakayanan magpaaral o sabihin na nating may kaya sa buhay at tila di na mahalaga pa ang mag-aral dahil may negosyo na at kumikita na ng malaki, mga momshies, i-encourage pa rin po natin silang mag-aral. Sabi nga, iba pa rin ang may pinag-aralan. Ang ating kayamanan ay maaring mawala sa isang iglap lamang, subalit ang iyong natutunan ay mananatili sa iyong isipan. Sabi nga sa Kawikaan 16:16, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kay sa pilak ang magtaglay ng pangunawa. Isama po natin sa ating pag-aaral ang salita ng Diyos upang makamit natin ang tunay na tagumpay sa ating buhay. Naway patuloy na magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mami Weng po para sa Heartbeats. Thank you so much, Mami Weng, sa iyong mga pahatid sa ating mga pampatibok sa pusong ina. At tunay naman po na sa mga dagdag na paalala niyan ay sana nga po sumisigla ang ating heartbeat bilang mga momshies, bilang mga tagapaggabay sa ating mga bata. Lalong-lalo na nga po, ang ating usapan dito ay passion for learning mula po sa iba't ibang act of teaching. And kasama ko po ay isang veteran na sa preschool teaching. Ilang taon na po siya sa pagtuturo sa isang classroom. Now she would like to share to us paano naman ang mga practical tips. Okay, so ang tatanong natin ngayon sa kanya na nais natin ipashare ay, paano ba natin pwedeng turuan ang ating mga anak? Paano ba natututo itong mga
young learners na ito, Teacher Ann? Yan po, Mami Bessie, and mga mamshis at mga nanay dyan po na nakikinig. Ito po yung mga dapat nating tandaan. May mga tatlo po tayong pwedeng gawin na approaches. Una po, lagi po natin isipin na dapat interesting po talaga ang ating mga activities na binibigay sa kanila. Kasi children learn through play. So tulad ng mga activities na ginagawa sa bahay, mga simpleng pagbibilang habang kumakain po sila. Kasi di ba, for example, kumakain po sila ng cereals. Pwede po natin silang i-ask na, pwede mo bang count yan? How many cereals do you have? Ganun po ang mga bagay na nakaka-interest sa mga bata. Kasi colorful din po, di ba, ang mga Fruit Loops na tinatawag na kinakain nila sa umaga. And then, kailangan din po maging interactive. Kasi di ba, hindi naman po matututo ang bata na wala silang kausap. Kaya kailangan po talaga ng gabay ng magulang at someone na kakausap sa kanila para matutunan po nila yung mga bagay na nakikita nila at mga nababasa nila sa paligid nila. And then through that, kailangan din po nating i-integrate. For example, di ba sa science, yung cereal, pag sa una, medyo matigas pa po yun. So kapag nilagyan po natin ng milk, di ba, ano po nangyayari? Di ba, lumalambot po siya. And hindi lang po yung opposite nun. For example, this is hard and then it becomes soft. So sa mga ganung bagay, may explain po natin mga momchies sa mga bata na kasama natin sa bahay na, ito pala ang learning. Fun siya. Diba? So yun po yung mga 3 approaches na pwede po natin i-consider. Interesting, ito po ba ay interactive, or ito po ba ay integrated? Yan, madaling tandaan. Madali pong tandaan. 3 letter I is interesting. Siyempre, interesting na pinakita sa atin ni Teacher Ann ay pagkain. Sino man hindi interested dyan, ano? Even tayo po na masarap kumain, no? And cereal, no? The favorite of the bata, di ba? And milk, ayan, ginagawa ng tubig, minsan ang gatas, ano? So, napakarami pong pwedeng gawin doon, ano? At pinakita sa atin ni Teacher Ann yung how to make it integrated, no? Na natututo siya ng tungkol sa science, nagiging observant, no? Yung bata, di ba? Kasi yun naman pong science ay hindi naman po yan yung mga konsepto agad ng mga hard, di ba? At saka smooth, di ba? At saka yung tinatawag nating taste, yan. Observation po. Yun po yung unang-unang skills na dapat sa bata para ang kanyang kakayahan at kaalaman at ang kanyang kaisipan patungkol sa science ay umangat. Yan. Dahil kapag nag-observe siya, nakikita niya yung pagbabago-bago. At saan nanggaling ang pagbabagong ito? Di ba? Sabi mo kanina, Teacher Ann, yung cereal nilagyan ng gatas, no? Yung crunchy niya naging soft. Di ba? So that's an observation sa bata na, ay, pag nilagyan pala, kung gusto pa po nating i-challenge ng mga bata and they like that, anak din na natin, pag tubig lang ay nilagay natin. Tubig. O ano mangyayari, anak? Uy, pareho din pala. Ayan, di ba, no? And it did not only become soft, pwede niyang hawakan. Naging sticky, di ba? Medyo dumidikit-dikit na siya sa daliri niya, no? Minsan, didilaan pa nga niya yan. Di ba? Ganun ang mga bata, nakakatuwa, no? Ilalagay nila yung finger nila sa bibig, no? And maganda po yun kasi ma-observe niya na it sticks, no? Pag nag-stick, o di may word ka na sa language, di ba? Na something that sticks, hindi pala bumababa, hindi pala bumabagsak, it stays there, no? And pag nilagay niya sa bibig niya, o yun, mawawala na siya, malilipat na sa kanyang bibig. So, these are observation skills na maganda po na mahubog natin sa tahanan. Kasi hanggang sa sila ay lumaki. Di ba yan ang science, no? Observation, analysis, no? And those skills, pwede magsimula sa bata pa siya. So, ilan yung concepts natin, Teacher? Di ba may language tayo? Yung serial, di ba? Tapos meron tayong math, di ba? Yung sabi mo kanina, pwede nilang bilangin, di ba? O ilang scoops, di ba? Tapos pwede nilang tingnan din pag ginamit ang tablespoon, ilagay mo sa saucer. Tapos gamit mo si teaspoon, ilagay mo sa kabilang saucer. Anak, alin yung mas madami? O, di ba? Makikita niya. At math din po yun. Kasi kapag hindi pa po
mataas ang kaalaman ng ating mga bata sa kanilang math, ay akala na pare-pareho yun. Kasi na-spread, di ba? Na-spread, hindi na nakatumpok. So, yun po yung mga kaalaman natin. Kasi hindi po ganun lang kasimple na nagbibilang. Di ba? Nagbibilang siya pa. Kaso kung bumilang 1, 2, 3, 3 na, nandito pa siya sa 2 niya, di ba? So, yun po, no? Laliman natin at lawakan natin ang pang-unawa natin sa ating mga bata. Teacher Anna, mention mo yung serial. Alam mo, ang isa pang maganda dyan. Pag medyo maedad na po yung anak naman natin dito, sabihin natin grade 1, early education pa rin yun kasi lilipat pa rin siya sa formal, ano, from the preschool, ano. So, early pa din yun, no? Early grades, no? Yung cereal box, ang dami niyang matututunan sa cereal box. Di ba yung mga letters na nakalagay doon? Pwede siyang mag-form ng words, di ba? Yung contents, di ba? Yung may mga numbers doon, ilang grams, di ba? Pwede niyang basahin yun, pwede niyang sulatin yun, di ba? And yung barcode, napakadaming numero ng barcode, di ba? Ay, pwede ninyong aral-aralin po yung mga bagay na yun. Yan. So, napakadami ng ating mga aralin sa ating mga bata na po pwede po natin makuha basta lang tayo ay matyaga. Ayan, di ba? No? Matyaga. Okay. So, sa dami-dami ng ating mga napag-usap-usapan, mga bagay-bagay na ating kanga ay binuubuo. So, pinakita natin ang kabuuan ng kaalaman ng isang bata sa pakikisalamuha. Challenging yan sa kanila, di ba? Sa emosyon, sa kanyang language, yan. At ito, nagbigay tayo ng example, yung 3 letter I. Okay. Ano ang gusto mong iwanan sa ating mga kasama na sumusubaybay sa Moms at Heart na programa natin para mahubog ang kanilang pusong ina patungkol dito sa early education so that they will be able to have passionate learnings because of our acts of teaching. Yan, ano yon? Ano yon, Teacher Ann? Mga nanay, mga momshies, mga mami, mga mama, ang tahanan, maging creative po tayo. Siguro pwede ko din po ulit idagdag sa cereal, di ba? Yung cereal box, pwede po natin gawing toy. Out of that, pwede po tayong gumawa ng something like an animal or pwede po nilang gawing box yun na where they could put their things. So let's just be creative kasi ang mga bata ngayon talagang, di ba, yung imagination din po nila ay napakalawak. Kaya mga momshies, wag po nating ilimit ang kanilang mga kakayanan kasi ang mga batang ito ay very expressive. Tulad po nung sinabi namin din po ni Mami Bessie kanina na sila po ay very observant at very din po sila yung language na kapag may natutunan sila talagang sasabihin at sasabihin nila. And kapag may gusto po silang gawin, let them do it kasi we can teach them being independent. Yun po siguro ang pwede ko maiwan. At saka po yung mga bagay na pwede po nating masimulan sa tahanan, tulad ng pagtuturo sa kanila ng mga simpleng bagay, tulad ng pagtulong sa bahay. Siguro po, Mami Bessie, yung kapag maglalagay ng baso, ng tubig sa baso, siguro wag po tayong matatakot na gawin nila yon kasi they can do it. Gagawa at magagawa po nila. Siyempre, sa ating mga gabay, sa tulong ng ating mga gabay. Yun po, na maging maayos po at hindi po magtatangkong si mga bata kasi magiging busy po sila eh. May mga pagkakaabalahan sila. Naku, ang dami nang iniwan sa atin na guide, ano? Ang natatandaan ko dyan ay be creative, no? Pwede tayong gumawa ng kung ano-ano sa mga recycled na mga materials, kagaya ng ating toothpaste boxes, pwede natin gawing uod, caterpillar, di ba? Gugupit-gupit din yan, parang may mga paas nila. And then, sabi mo nga ay don't limit, no? Yung gusto ng bata, yung mga kakayahan niya, no? Push them, encourage them, para sila ay talagang magkaroon ng mas malawak na mga kaalaman. And when they talk, yan, pulot-pulutin natin so that they'll be able to learn. Ayan, so thank you so much sa'yo, Teacher Ann. At hindi po tayo magtatapos nang wala tayong panalangin. Of course, mula sa ating veteran na guro. Let us bow down in prayer. Almighty God and loving Father, we praise you, we honor you, and we bring glory to your name, Lord.
Thank you, Lord, for Moms at Heart with the leadership of Mommy Bessie, Lord. She's truly a blessing to us, to all the nanay, inay, lola, mommy, mamas. Thank you, Lord, for her life, her testimony, Lord, that many of us, Moms at Heart, are so blessed with her life, and we are learning a lot from her ministry, Lord. Lord, we confess our sins, Lord, because sometimes we do not give importance to prayer, Lord. When we are in need, that's the only time to pray. But thank you for the reminder that we cease not to pray. Every day is a life of prayer. Every second, every minute, every hour, every day should be a life of prayer, Lord. Thank you, Lord, that we are not yet complete. You are still building us to be the best mom and grandparents to our family and loved ones. Thank you that you are patiently changing us. Help us, Lord, to follow your path. We humble ourselves, Lord, because we know, Lord, that we need discipline, especially in our prayer. But with your help, with faith in God, I know you're going to answer our prayer. Matthew 21:22 says, whatsoever we ask in prayer, believing we shall receive it. That's why I pray, Lord, that we'll be a prayerful mom, Lord, because there is power in prayer, because there is always miracle when we pray, Lord. And thank you again for your overflowing love for us. In the most precious, merciful, gracious name of Jesus, I pray this all. Amen and amen. Blessed day, praying moms at heart. Prayer is one of the most important gift of the Lord to all of us because it is an access, our way of communicating with the Lord. It's a wonderful experience that God loves us so much. That's why He created us and we belong to Him and would like to have an awesome, wonderful fellowship with Him, and that is done through prayer. So allow me to share to you 5 tips on how to be effective in our prayer life. God bless. Prayer tip number 1. Pray sincerely, seeking God's presence. The Bible says in Psalm 105 verse 4, therefore seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. It means we need to breathe a prayer of sincerely seeking God's presence. We can start by praising God's holy name, our everlasting Father who loves us so much, who is always with us, watching, guiding, and protecting us. And of course, the most important in seeking God's promise is to speak my heart's cry and be honest of how we feel. For me, I often times to say, Jesus, I need you. Jesus, I need you. Jesus, you're my one and only Lord of my life. I believe that our simplest cries, the groanings of our hearts, is so important that it penetrates to the heart of Jesus. That's why it's important to remember sincerely seek God. Prayer tip number 2. Read the Bible and pray using the scriptures. If you want to have a more effective conversation with God in prayer, we have to use the Bible. Scripture reading helps us to get know God, and it brings life to our prayer. It says in John 15:7, if you abide in me, and my words abide in you, whatever you ask, it shall be done unto you. Praise God. I love using verses in my prayer. For example, thank you, Lord, that you love me so much and you have a wonderful plan in my life. John 13. I praise you, Lord, because I have abundant life. That is in John 10:10. And you promise, Lord, in Psalm 37:4, delight thyself in the Lord, and He will give the desires of the. And what's more, I am a child of God, and whatever I ask will be given to me because He loves me so much.
John 1:12. So many verses in the Bible that completes us. Our God is a promise keeper. We have to use the scriptures in our prayer life. God bless. Prayer tip number 3, applying spiritual breathing. In our physical life, we need to breathe physically. We inhale oxygen is needed by that, but of course, we have to exhale carbon dioxide because it's not good to our health. Likewise, in our Christian life, there is such thing as spiritual breathing. Number 1 is we need to exhale. It means that we have to confess our sins and we agree to God that we have sinned against Him and thank Him for the forgiveness of our sins. Confession involves repentance, a change in attitude and behavior, because unconfessed sin blocks our fellowship and hinders our prayer. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. That is in Psalm 66, verse 18. John 1:9 said, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. And of course, we need to inhale by faith. We have to surrender the control of our life to the Holy Spirit. Let Him control. We have to offer our life to Him, that He will be the one to take charge of our life. It says in Romans 12:1-2, it says that by the mercy of God, let you present your bodies a living sacrifice, acceptable unto God. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. God bless. Prayer tip number 4. Make prayer part of your everyday life. It says in 1 Thessalonians 5:16-17, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances. I love that. We have to pray every moment of life. We do not sit, we do not stop praying while washing dishes, while cleaning at home, while going to work, while what else do? While we're cooking, anywhere ever we go, we have to pray every moment, every second, every minute, every hour, every day. Actually, I do my devotion as early as 4 o'clock. I had my intentional prayer. Then at 7 o'clock, together with my husband, we pray. And in the evening, I also pray with my ampon here. But still, it's so important that we do not cease to pray everywhere we go. When I see somebody in a neighborhood who looks sad, I pray for them. When I go out in the workplace and somebody seems needs my prayer, I pray for them. That is means to say that it should make a habit to pray anywhere, everywhere you go, because prayer makes miracle, and God is a God of miracle, and you are a miracle when you pray for someone today. God bless. Prayer tip number 5. Pray with expectation. Your habit of praying with great expectation gives us the ability to request, to believe in the impossible. For with God, nothing is impossible. It means that when you pray, that we believe right now that God has answered our prayers. Our life with prayer is useless if we do not believe that God has answered our prayer. It says in Matthew 7:7, ask and it shall be given to you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. So you have to ask, seek, and knock at the door. And when you open the door, God has answered. We have to believe by faith that God has answered our prayer. That's why when we pray, Lord, thank you. I know that you have answered my prayer. By faith, I believe it right now that the Lord bless me with good health, long life, abounding blessing, and prosperity for me and for my family. So expect that God has answered our prayer. God bless. And thank you sa'yo, Teacher Ann. At patuloy po tayo na sana ay gumabay sa ating mga
early learners dahil ito po ang ating foundation years. Bye, Teacher Ann. Paalam po. Maraming salamat. At yan na naman po ang pagtitiklop ng isa na namang programa sa atin pong tagahubog sa mga pusong inang Moms at Heart. Sana nga po tayo ay nakapulot ng mga bagay-bagay patungkol po sa passionate early education. Ayan, no? Kasi ang mga bata po natin pitinuunan ay mga batang-bata at sila po yung mga unang-unang tumitikim ng pag-aaral. So kayo po ba ay aming nakasama sa pamamagitan ng panonood or pakikinig 702 DZAS FEBC Radio TV o di kaya naman po ay sa atin pong Facebook, Moms at Heart, or sa atin pong very simple, lalo na po kung kayo ay may PM radio at sana nga po ay bit-bit lang, no? Very simple, very practical, no? Ang ating PM radio. Ano man po ang ating ginagawa, lalo na nga po yung mga nandyan sa mga taniman, hello po sa inyo, or baka nandyan sa iba't ibang lugar po, ano, na maganda po ang PM radio, hindi ka na po magpa-plug, di ba, no? At ang lahat ng yan po ay naging made possible dahil ang ating pong station ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito po ang inyong Mami Bessie Rios, lagi na lang nag-iiwan sa atin ng isang magandang hapon, masiglang hapon, at always pinagpala po ang ating hapon.